Our guest for today, walang iba kundi si Kuya Franstar! Ayan, bakit pala Franstar? Ikikahiya tayo sa kamag-anak natin. Parang nagtanda mo na Kuya Franstar. Paano po ba kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Nag-message ako sa kanya, pero hindi automatic na ibigay ko sa kanya. So, paano po kayo napunta ng Bukana? Magalit siya, idol doon. Magkano ang pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Ano? 6.6 million Ang views. views, Tapos ang kinita nung video is 500,000. Driver bodyguard. Bakit mo pinagpalitan ang trabaho na yun sa pagbablog? Hindi naman lahat ng video mo ay kikita. Star, napansin ko na Kuya Franstar na pumayat ka ngayon. 1 week. 1 week kang naglakbay. Message ako kay Idol Japper. Yung iba. Malapit na. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kabakpak in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, walang iba kundi si Kuya Franstar! Shout out po sa inyo lahat yan. So guys, sobrang natutuwa ako sa interview na to, sa vlog na to. Kasi ang tagal na namin hindi nagkita ni Kuya Franstar. Totoo. Siguro may 3 taon na kami hindi nagkikita. So ngayon na lang. Baka ganon talaga ang mga kapakpak ko. So ang huling kita ko, naalala ko nung inayos ko pa yung kanyang silver play button. Nasaan na yung ganun mo? Nandun sa bahay. Tinago ko ng gusto kasi memorable yun. Oh, yes. Lalo na sana naman kapakpak. yung gold naman, yung sana. Yung 1M. Pero suntok sa buwan yan. Pero malay natin, hindi natin alam ang kapalaran natin. Yes. Depende yan. O ibigay sa Panginoon natin. So, ayan. Ready ka na ba kay Francis? Ready. Parang kinakabahan ka. Parang para sa kapakpak. Parang kinakabahan ka. Hindi, parang kinakabahan ako kasi parang nag-level up na si kapakpak. Ikaw ba naman ay graduate ng engineer? Hindi, Computer engineer? Wala, hindi relate yung pinag-aralan natin sa ginagawa natin. So, hindi, malaking bagay din yung may natatapos. So, yes. So, kaya kami pala nakikita dito ni Kuya Franstar kasi malapit na siya ngayon. Nandito lang siya sa Cavite kay na Kuya Jocks MTV. Yeah. So, ayan. Kaya pinuntahan na natin, hindi na natin pinalampas kasi baka umuwi na naman to ng Bicol, hindi natin maabutan. Hindi, Bohol. Ay, Bohol, hindi na naman tayo magkita. Within this week, makauwi ako eh. Diba? Kasi nung nasa Bicol kay Kuya Noli, sabi niya dadaan daw siya. So, naku, dadaan, pauwi na agad, hindi pa kami nagkikita, baka hindi kami magkita. So, kaya isa din niya sa Thailand, kaya pumunta na agad ako ngayon. Kakagaling lang namin ng Bicol kagabi, kahapon. Correct. So, dito na agad naman. Pagkatapos ng Bicol, Cavite naman, di ba? Talagang ginagawa natin ang best natin. Alright, so ready ka na ba kay Franstar? Ready na! Yes! So, ayan, sa mga, baka may mga bago tayong viewers. So, pwede ka ba magpakilala kay Franstar? Oo nga pala. Ako pala si Francis Estrada. 47 years old. Nakatira sa Alicia, Bohol. May 3 anak. 10 anak. May 6 na anak. May 3 anak. Ilan ang asawa? Isa lang. Isa lang yung alam. Yung alam natin. Hindi, joke lang. So, ayan, bakit pala ko Franstar? Kaya ginawa kong Franstar kasi kombinasyon. Francis Estrada, tapos Francis, tapos Estrada. Nahirapan nga ako dyan. Halos 1 taon ko So, ayun, kaya pala Franstar kasi Francis Estrada. Malapit naman, kahit hindi nyo maisip. Yung nahirapan ako, paano mo gawin to? Estrada. So, medyo naabot ng 1 taon. Iba yung dati, parang Frank, ganon. Pero buti na lang napag-isipan. Kaya thank you sa isip ko. Tama, yung Franstar 1 taon yung pinag-isipan niya. 1 taon pinag-isipan. Bata pa ako dyan. Kasi mahilig dati sa high school na time na vandalism. Nagbabandalism pala. Kasi lahat ng mga tao doon, mga classmates ko doon, puro bandal. Kahit siya ang pader, hanggat muntik na makulong. Muntik na makulong sa eskwelahan lang. So, kaya siguro din Franstar ang ginamit niya kasi para hindi malaman na, uy, si Francis to. Kasi Franstar na kasunod. Di, ang unang ginamit ko talaga, Francis Estrada. Parang naisip ko kay Idol, sabi ko parang hindi obvious, parang obvious pa, Kasi yung time na yun na
medyo wala pa tayong subscriber, parang ikikahiya tayo sa kamag-anak natin. O, vlog-vlog ka dyan, hindi ka naman bagay. Ganun, hindi may iwasan yun. May ganun din ako na parang nahihiyang ipapanood sa mga totoo yun. may mga vlog mo. Tapos kung ipakiusap kung mo ipashare, ayaw. Tama. Totoo talaga yun. Real talk yan, real talk. Siguro naman lahat ng naging totoo yun. sa ganun na. Oo. Nagpapasubscribe sa kamag-anak tapos hindi nagsusubscribe, hindi nanonood. Normal lang yan kasi siyempre sila nahiya din sa atin. Totoo yan kasi hindi naman alam na itong kapalaran natin. So, ayan. Yun. So, ang tanong, kailan ka nagsimula mag-vlog, Kuya Franz? Nagsimula ako nag-vlog noon sa Dasmariñas ako. Ano ngayon? 2025 ngayon. 2025 year, 2020. Pandemic days. Yun yung time na security driver. Security driver. So, tanda mo pa ba kung kailan ka unang sumahod sa YouTube? Natandaan ko yung panahon, pero yung time at sa lugar sa Bukana dahil kay Idol Jaffer. So sa Bukana ka unang sumahod? Kaya... Pero saan ka talaga unang nag-vlog? Nag-vlog ako doon sa doon sa trabaho ko bilang pero hindi pa ako marunong mag-edit yun, nahirapan pa ako kasi iba yung kabataan ngayon, saka yung sinisilang mga 1970s. Malayo kasi sa anak ko, grabe, ang galing na kahit 4 years old pa na. Marami nang alam ng mga apps kung paano, kaya ganun. Kasi lately lang din naman talaga ng cellphone. Yung mga kabataan niyo wala pa. Wala pa. Parang natanda mo na Kuya Franz. Ano, natandaan? Hindi, totoo talaga. So, matanong ko lang kung tanda mo pa. Yung? Kasi ako tanda ko pa. Yung sahod? Ano ang una mong sinahod sa YouTube? Yung unang nasahod ko, Malaki-laki to. hindi naman masyadong malaki pero sumobra pa rin na 100. Pero hindi ko na matandaan kung 140, mga ganyan. Pero hindi ko ma-exact talaga kung amount kung magkano. So, ayan, nasa 100 plus ang una niyang sinahod. Grabe, ang saya ko na doon. Kasi hindi ko man lubos isipin na ganun pala ang sasahurin ko doon. Kaya sobrang pasalamat ko. Kaya magkano lang. Sa naman din, malaki-laki naman sa bilang security driver, umabot din ng mga 40 plus. Pero noon, nabigla lang ako doon kasi biro mo 140 tapos ganun lang. Sa loob ng isang buwan. Dahil kay Edot, salut ako sa Edot Zaffer. Yeah. So, sino at anong dahilan kung bakit ka nagsimula mag-vlog? So, ang dahilan noon, dahil unang napanood ko yung vlog na yon, hindi ko na maalam na pwede pala lahat mag-vlog. Akala ko na ang authorized doon yung mga artista lang at saka yung mga mayayaman. Yung pala, kahit sino pala doon ko na panood kay Idol, sabi ko, pwede din pala, si Idol Jaffer, driver. Tapos, sumahod ng ganito ganyan. Kaya doon na-inspire ako, si Idol ang dahilan talaga. So, paano po ba kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? So, bali kasi napanood ko na siya sa YouTube. Tapos, yun nga, may vlog siya doon nga sumodya. Tapos ngayon, may tinutulungan siya na mga bata doon sa Nasugbo. Kaya doon ako na-inspire sa kanya kasi unang-una, makatulong ka sa pagbablog. Tapos ngayon, bukod sa taong natulungan magpasalamat, may points ka rin sa Panginoon. Kaya gayon. So, dati pinapanood mo lang si Kuya Jeff? Oo, totoo. Pinapanood ko lang talaga. So, paano kayo nag-meet at saan? Doon sa, nag-meet kami uli, doon sa first time namin meet, doon sa tinatrabaho ko. Chinat ko si Idol kasi sa siya, sa Mantrid Village, para basta malapit lang, magkadikit lang nung kalsada lang ang pagitan doon sa Dasma Village. Sila dito sa, kalimutan ko na, tapos ngayon, minisis ko siya. Dahil alam ko na si Idol na may siya may mga charity na yung iba cellphone, ibibigay yun sa mga tinutulungan niya. Kaya nag-request ako ni Idol, nag-chat ako sa kanya. Yun, sabi, bye! Idol, sabi ko sa kanya na rin ako, mag-sponsor rin ako sa'yo. Kaya mga ilang oras siguro, na-reply niya ako. Tapos, alam din naman niya na doon ako sa Dasma. At higit sa lahat, driver din. Kaya medyo madaling nagpalapit ang loob. So,
kayo po nag-sponsor? Oo, nag-message ako sa kanya. Pero hindi automatic na ibigay ko sa kanya. Oo. Binablog na ako niya doon para mag-sponsor kasi sabi niya mayroon siyang tutulungan pero hindi pa yung time na yon. Kaya nagsabi na ako sa ganyan. Tapos kung matulungan niya ako sa sa pagka maangat-angat din ang views ba? Hanggat ma-monetize, ganoon. So, dati palang sponsor si Kuya Franz. Sponsoran mo naman ako, Kuya Franz. Sabay ganun eh. Pag mga vlogger na hindi na kasi sumahod na, doon lang yung sa deserve na matutulungan dati. So, hindi ako deserving. Mas maraming deserving. So, yun guys, nag-sponsor pala ito si Kuya Franz. Dati yun kasi medyo okay pang sound natin. So, ayan. So, doon kayo nagkahalala ni Kuya Jeff dahil pinapanood mo siya, tapos minessage mo siya na gusto mo mag-sponsor. Tapos, tinulungan ka din ni Kuya Jeff na umangat yung channel mo. Yan. Tapos, simula lagi na kayo nagkakasama. Hindi, may kami. Meron kaming group chat. Yung mga Seward. Kami pinakaunang may group chat sa Seward. So, paano po kayo napunta ng Bukana? So, yung pandemic time, July, tanda-tanda ko July. Kasi nag-declare si PRRD na lockdown, walang nalabasan noong parang March yung pinauwi yung asawa ko at mga anak ko. March 15. So, March 13, pinauwi ko na yung pamilya ko kasi parang ma-secured. May trabaho din si Mrs. noon. Tapos pinauwi ko lang parang safety. Kasi hindi ako basta-basta makauwi doon sa amin. Kasi yun nga, sa security driver, bodyguard. Tapos hindi man pwedeng si ma'am kuha-kuha ng basta-basta na hindi kilala. Kaya ganoon. Masilan pag mga VIP. So, yung pamilya mo is nasa anong time na yun? Nasa Bohol na. Bago mo pinauwi? Dito. Nandito. Dito lang sa kabilang subdivision. Okay. Tapos, nung nalaman mong magpa-pandemic, pumunta ka ng Bukana? Di pa kasi... So, ano pong naging dahilan? Paano po kayo napadpad ng Bukana? Ayun na, nag-message ako na doon. Kaso lang yung time na yun na nag-message ako sa kanya ay lockdown na. Tapos, nandoon na si Nuli, saka si Kabugoy. Kaya, yun nag-message ako sa kanya. Sabi na, wait lang bye kasi nandito pa sila ni Kabugoy. Mahirap ito pag puno na ang bahay. Na ganun. Tapos mahigpit pa rin, kailangan pang mga swab test. Tapos ng time na yun, sino yung kasama ko doon na pinilit niya ako kalimutan ko na, taga dito lang din sa kabila, taga Dasma. Nagpunta kami doon na walang paalam. Magalit siya idol doon. Ano na pumunta ka sa Bukana ba yun? Sa Bukana, nagalit kasi hindi kayo nagpaalam na pupunta. Pero hindi naman totaling galit sa akin, doon sa kasama ko. Kaso lang hindi naman masyadong normal lang na medyo kasi parang nabigla lang. Nabigla lang siya. Hindi naman niya alam na makapunta tayo doon. Kasi sabay ganun-gana na sa mga pulis dumansa sa stickpuin. Akala na pulis din tayo. Pulis makatingin lang pala. So, ayun palang pinagmulan nila ni Kuya Jeff at kung paano siya napunta ng Bukana. So, pwede ko po bang maitanong kung magkano ang pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Yung pinakamalaking sahod, siguro mga 270. Mga ganon. Yung time na yung nag-boom ako doon sa Aswang. Kasi yung video na yun, medyo blessing din yun sa akin nun. Kasi isang video lang, na-shock ako kasi umabot siya ng pero staggered yun, hindi yung isang buwan lang ang bira ng siguro mga 1 year bago nakaabot ng 500,000. Yung sound na yun. Yun sa kasi makikita natin yan, di ba? Pag mga vlogger ka, alam mo na. Tapos titingnan mo sa analytics, tapos pindutin mo yung na yun. Yung video mo na yun, doon mo na makikita lahat ng kabuuan. Yun, sumubra. Your
curious lang ako kasi hindi ko pa nararanasan. Pwede ko po bang maitanong, yung 500,000 views na yun, kung magkano yung kinita? Magkano? Hindi. Yung 500,000 ang kita. 500,000 Oo. ang kita nung ilang views na ba yun ngayon? Bali, pumapatakbo yun ng 6.6 million. 6.6 million na. Sa isang video. Oo. 6.6 million na kinita, 500,000. Hindi, Ano ba? 600 million views ang kinita, 500 plus thousand. 6.6 million tapos ang kinita noon 6.6 million ang yung views. views. Oh. Tapos ang kinita nung video na yun is 500,000. 500,000. Pero sabi mo, pinakamalaki mo pa sinahod, 270. Hindi mo nakuha ng 500, parang hati-hati. Staggered na, staggered. Okay. Dahan-dahan ba siya? Good for 1 year ba? Gets ko na, sorry Okay lang yun, normal lang. Medyo loading Kasi hindi ko pa nararanasan yung ganyang video, yung ganyang views. So pala yung kinikita ng 6.6 million views ay 500,000. Grabe. Pero talaga yung suntok sa buwan bago mangyari no? Oo, kasi maraming kumbaga marami kang pagsubok na dumating sa buhay noon. Parang susukatin mo na yung ability mo at saka yung gusto mo sa buhay bago mo marating. So, yan. So, sabi mo, dati kang driver bodyguard, tama ba? Driver bodyguard. Bakit mo pinagpalit ang trabaho na yun sa pagbablog? Hindi kasi, yung time na yun kasi, una talaga, security. Yan, mga officers, supervisor, ganyan. Tapos, habang katagalan na kasi, medyo mag-level up ka na rin. Mag-level up ka na rin. Tapos yun, naging bodyguard. Tapos marami ka pang mga license pagkukunin dyan. Tapos, yung time na yun, pandemic, no choice ka na. Kasi, padyutihin kami doon sa building namin. Kasi yung boss namin, CEO. Tapos may mga building siya. Doon kami pa-duty. Kaso lang, ang duty mo doon in 15 days, may duty ka lang ng 7 days. Tapos 8 hours lang. Napakalit ang sasahurin namin doon. Kaya hindi ako pumayag na i-duty ako sa building kasi nasanay na rin ako sa barong-barong. Hindi, wala man problema sana yun kasi dati naman security. Ang gusto ko yung salary na kailangan ma-provide ko yung pamilya ko kasi naman ang goal natin, magtrabaho tayo parang yung mga anak natin tsaka yung yung asawa natin. So, alam naman ng karamihan pero gusto ko pa ding marinig sa'yo na so, dati kang bodyguard tapos nag-switch ka into vlogger so, mas malaki yung kinikita ng vlogger yung pagbablog sa pagiging security. Noon time na yon yung kalakasan talaga. Ngayon, alam naman natin na mahina ngayon kasi sobrang dami ng vlogger. Pero kung ka talaga, mamanage mo lang ng todo, kaya yun. Kaya yun. Basta mamanage mo lang yung oras, panahon. Number 1 yung puhunan. Kasi hindi naman pwedeng mag-vlog ka ng vlog. Kasi kung umalis ka, may pupuntahan ka noon. Kaya hindi pwede yung mag-vlog tayo na akala na natin maganda tingnan kasi nasa video. Pero hindi natin alam sa ibang mga viewers natin dyan, yung content na isipin mo, lalo pag manghina ka, isip ka na naman yan. Parang gagawin natin humina, ganun ba? Hindi naman lahat ng video mo ay kikita. Sipag lang talaga. So, sabi mo nga, dati, mas malaki yung kinikita ng pagpa-vlog kaysa doon sa pagiging security mo or driver. Hindi ka ba nagsisisi ngayon? Hindi naman ako nagsisisi kasi pag gusto kong bumalik bilang security, kaya naman kasi may edad pa kasi meron tayong mga kilala na pwede pakiusapan. Kaya naman. Wala naman problema. So, ayan. Madako naman tayo dahil ang tagal na nga namin hindi nakita ni Kuya Franstar. Napansin ko lang Kuya Franstar na pumayat ka ngayon. Pumayat tayo dahil unang-una, ang trabaho natin ay tourist guide dun sa amin. Kasi dun sa amin, ang lalakarin mo, paakyat pa lang 3 km. May 2 km, may 3 km, and down is 3.5. Kasi mayroong kalsada, mayroon kasi ibang mga guests na gustong mag-request doon pa lang sa outpost, gusto nang maglakad papunta sa taas.
mayroon ding iba nagmumotor, yung 1 kilometro na yon na doon na mag-start. Na wala nang hindi na makadaan ng motor. Kaya medyo wala namang problema kasi yun nga parang gusto ko nga din pumayat. Kasi condition ang katawan, meron mo dati, hindi ako maka-basketball pero ngayon pwede para kung mga kasing edad lang, sigurado. Sigurado mas lamang tayo kasi araw-araw ba naman. Normal lang talaga. Tapos minsan kasi kaya pumayat kasi instead na pag-uwi mo, malimbawa umaga ka magsimula, mga alas 4 uwi ka, alas 7, alas 6, tapos hindi kayo makakain, tapos may gis na naman, pak, tinapay lang, kaya mayayat ka talaga. Pero hindi ako nag-asisisi kasi kondisyon yung katawan natin. Fit. Ganon, physically fit. Yung hitsura lang hindi fit. Kasi mamayat hindi ka tulad dito sa Manila, maganda yung hitsura mo. Pero kung pagdating sa stamina, ay hindi ka ubra sa probinsya kasi sa probinsya, maraming mga 70 years old doon na umakyat pa ng niyog. Dito, mahina na yan. Basta hindi sila sanay sa palakasan, saka sa exercise. So, tourist guide ka na pala ngayon? Tourist guide din sa amin. For the meantime, magbablog din ng mga AFAM. Paano ka nagsimula doon sa pagiging tourist guide? Di doon kasi sa lugar namin doon, kami ang priority doon kasi yung lupa na yon dati, timberland. Pag sinabing timberland, yung lupa na sa gobyerno. Tapos binigay ng mga tao. Tapos yun, barang na asosasyon na, kami ang doon. Kami ang priority. At the same time, tapos ako din ang nila doon. Presidente sa asosasyon. Kaya okay din. So, ayan. Matanong ko lang, Kuya Franz, anong masasabi mo pinakamahirap na pinagdaanan ng channel mo sa pag-vlog? Anong pinakamahirap mong pinagdaanan sa pag-vlog? Pinakahirap? Wala namang sa tingin ko, okay naman. Wala namang problema sa pag-vlog. Yung simula lang, talagang mahirapan ka kasi siyempre 1,000 subscriber, tapos 4,000 watch hour. Tapos yung panahon namin doon, hindi pa masyadong famous si Idol noon. Kaya panay live kami ng live. Minsan simula umaga hanggang gabi puro live. Maswerte yung taga Bukana dahil sikat na si Idol. So, unang vlog pa lang, 2 vlog monetize na. So nag-start ka pala kay Franstar, hindi pa sikat si Kuya. Hindi pa sa Plaza. Mga 160 subscriber. Mga ganun. 150 mga ganyan. Hindi pa siya sikat noon. Yung time na yun. Napapanood mo na siya? Napanood ko na kasi sumahod na siya. Yung time na yun. So mas para sa'yo, ang pinakamahirap na pinagdaanan ng channel mo bago maging successful is yung sa simula? Oo, sa simula. Sa simula lang. So matanong ko lang, kamusta na kayo ngayon ni na Kuya Jokes, si na Kuya Noli? Kamusta na kayong, yung nyo ba, yung relationship nyo tatlo? Wala namang problema sa amin tatlo kasi simula pa kami sa Bukana, medyo doon kami nagsimula hanggat pumunta kami ng Borias hanggat naghiwalay-hiwalay. Pero ako naka-stay ako kay Noli last year doon sa Bato, Kamsor, doon kay Mura. Doon. Yun yung time na yun. So, yung tanong ko lang kung kamusta na yung YouTube channel mo ngayon? Okay naman yung YouTube channel ko, kahit pa paano makasahod naman. So, buwan-buwan ka pa din nakakasahod? Oo, mayroong time na pag hindi ako pumukus doon sa amin kasi inisip ko naman kasi mas mabilis kumita doon sa pagtuturo si guide kasi mayroon doon na pag mag-guide ka, ang bayad noon, shout out pala sa lahat kung gusto nyo pumunta doon sa napakagandang tanawin sa mall, parang New Zealand, sa Alicia Panoramic Park. So napakaganda doon, maraming pumunta doon, especially yung taga ibang bansa, Manila, Cebu at sa Mindanao. So napakasikat na niya nandun. Saka pag magpumunta ka doon talagang, kung may problema kayo, mawala ang problema nyo. Kaso pagbaba, bumalik ang problema. Go sa lalakarin.
Oo. Patay Kaso na. lang, hindi pwede yung mga alanganin doon. Kasi maraming umakyat doon. Siguro wala lang 1 kilometro, babalik na. Kasi habang patagal, pataas ng pataas. So, parang may next target ng Team Kapakpak. Oo, napakaganda doon. Kasi pumunta tayo ng Bicol, tapos ngayon nandito tayo ngayon sa Cavite. Parang bohol na. Layo ba? Correct. Malay natin, makapunta kayo doon. Meron tayong interview doon, si Justin. Justin. Kaso nasa Manila si Justin. Nasa Manila Oo, siya? nasa Manila. Kalukan yata. Ay, tama sa ano na. Baka nagtuloy-tuloy siya sa ano. Baka nag-tricycle siya. Sa BF lang, malapit lang. Bakit siya napunta doon, sa Manila? Hindi, ano na siya. Hindi niya, di ba, nag-vlog siya. Tapos, na-take down man. Tapos, hindi na siya nagsikap. Bata pa kasi, normal lang talaga yun. Bata pa. Na-demonetize na yung kanyang Oo. YouTube channel. Tsaka, wala na. Tinatanong niya sa akin yung password at wala na din sa cellphone ko. Hindi na Oo. malagyan. Hindi na namin ma-open. Pero kaya panggawa ng paraan. Pero yun nga, demonetize na din. So, ayan. Dito naman tayo, tapos na tayo sa mga basics questions. Bakit parang kinakabahan ka, Kuya Bro? Wala. Ano lang, parang lang. Pero okay naman. Wala. So, nasabi pala ni Kuya Noli, kasi nga di ba in-interview ko si Kuya Noli, nasabi niya na ikaw daw yung gumawa ng paraan para makasama siya sa Burias. Tama? So, batanong ko lang kung ano po yung ginawa mong paraan para siya makasama? Hindi kasi yung time na yon, yung si John Igor, parang parang alam natin na sila ni John Riot medyo nagtampuhan doon sa Burias. Tapos basta yun lang ang nasabi sa akin ni John Igor, na kami lang dalawa ni Jux NTV habang nakahiga doon, ganito maliit na bahay doon sa Bukana. Tapos bigla na message, pre, kayo lang dalawa. Sabi ko sa kanila, pre, talagang paano yan? Hindi naman pwede itago ko to. Kasi malalim ng pinagsamahan natin. Hindi ka kasama. Tapos sinuli, naawa ko sa kanya dahil siyempre kahit naman sino, medyo matagal na, ilang buwan na. Tapos biglang di makasama. Tapos video nanahimik sinuli. Tapos napansin ko sa kanya, parang nagano na siya sa parang lumuha na siya mo, pinipigilan na siguro niya yan. Tapos sabad pa head. Naawa ko sa kanya kasi siyempre ako yung taong hindi ko pwedeng pabayaan. Paglaban ko pa yan ng depende sa kung makakaya ko. Kung magsuntukan lang, paglaban ko talaga yan. Basta kaya ko, pero kung hindi, takbo. Sinilas. Kaya sinachat ko sana, sabi ko, Dan, pre, baka pwede nating dalhin siya, kawawa naman yung tao. Kaya doon. Pero hindi pa naka-decide kagad yun siya, parang pinag-isipan niya pa. Kaya hindi ko alam kung ano ang nila ni Dan Igor. Pero nakasama pa rin. Nakasama pa rin. Abot sa ating mga kaya. Thank you na dahil kay Franstar. Sabi nga ni Kuya Noli, isa yun sa naging stepping stone kung nasan man siya ngayon, yung yung pagbablog niya sa Burias. Totoo yun. Kahit naman ako, doon din ako kaming tatlo ni Jokes, doon kami nakagawa ng bahay. Kaya doon sa lugar na yun, yung bayan na yun, napakasikat kaming tatlo doon. Simula doon sa pinaka mismong bayan ng San Pascual, parang politiko ang dating nung panahon na yun. Kasi sikat marami ka pa namang matulungan. Tapos blessing din doon kasi daming mga pag mag-vlog ka doon, daming mga sponsor na ayan, sa ating kay Server Cubs, si Mambing Cruzhani, tsaka sino yung iba doon, napakarami, nakalimutan ko na. Si Sir Cesar. Yan, isa sa mga lupit yan. Server Cubs. Mayroon pang isa na doktor at ibang bansa. Nakalimutan ko. Pero basta, ang dami dyan na sponsor na sa Burias na yan. Yung time na yun. Ganda. So, ayan, nabanggit mo na lang din naman yung sponsor. Nagka-problema ka na ba sa sponsors? Wala naman, hindi naman ako nagka-problema sa sponsor. Marami lang, doon sa akin doon sa Burias. Inisip nila, anong tawag yun, yung parang na niluloko daw. Hindi ba nila alam na ang mahal ng hollow blocks? Ang hollow blocks doon is nasa mga yata,
20 plus. Oo, kasi malayo. Oo. Kaya iniisip nila, bakit na gano'n ang bahay? Hindi nila alam yon. Pero ano naman, siguro ang iba naman kasi dyan, hindi tinitingnan yung pagbablog mo, kung magkano mga materialis, kaya naisip siguro nila yun na scam. Pero hinayaan ko yun kasi hindi naman nila alam. So, iniisip nila na i-scam pa Oo, gano'n. Hindi nila alam na mahal pala yung mga Oo, materialis. hindi nila alam yun. Hindi naman in-scam ng sponsor kasi yung sponsor, hindi naman para sa inisip nila yun. Para sa isip nila. Sa tingin lang nila. Oo, sa tingin lang nila, gano'n lang. Normal lang yun kasi pag sumikat ka, yung sabi na doon, pag sumikat, hindi pwedeng walang basher. Yun, real talk talaga yan. So, Gano'n. ayan. So, nagbagsakan na lahat ng mga views ngayon. Oh, totoo yan, totoo yan. So, isa na tayo. Lahat naman tayo Oo, halos nagbagsakan ng views. bagsakan naman talaga. Sa tingin mo, makakasurvive ka pa kaya? Wala namang sa tingin ko naman, okay, basta lang tutukan mo, tapos lalo na sa pag ganito sa amin. Kaya ako kasi, medyo nagsisirin ako kasi hindi ko na-manage yung pera. Kasi nagpagawa kasi ako ng bahay. Tapos yung bahay medyo malaki-laki na yung nagastos ko, nasa mga 800, nasa mga 800,000 na. Tapos hindi ko pa natirhan. Sobraan sa laki. Pero hindi na ako nagsisi kasi pangarap ko rin. Na Sa gano'n. Bohol to? Oo, sa Bohol. Doon. So, yan. Nagpaplano ka na ba na magtrabaho na lang ulit? Kesa mag-vlog? Ako, hindi ako nagpaplano. Tuloy pa rin mag-vlog. Pwede isabayin mo. Kasi nandun na yung vlog eh. Ang vlog kasi, maliwala kayo sa hindi. May time na bigla ka na lang boom. Isang video. Biruin mo lang isang video ko dati. Yes. Yun ang yan ang hindi ko nakalimutan yung sumuhod ako ng ganun. Kasi kung sumuhod ka ng mga 12 million views, biruin mo, mayroon ka ng 1 million doon. Oo, grabe. Lahat mawala kasi hindi naman tayo gahaman sa pera, sanay naman tayo sa hirap. Kaya mabili mo na yung lahat. Di ba? Kahit mag-suffer ka ngayon ng 3 years, bigla kang ipagkaloob sa ng Panginoon. Kasi yung pababag naman, hindi pwedeng maniwala ka sa sarili mo. Kasi tao lang tayo nilalang sa mundo. Kailangan din yung paghingi sa taas. Yun ang pinaka-importante doon. So, yan. Pwede ko po bang maitanong kung magkano na lang yung sinasahod mo ngayon sa YouTube? Sa YouTube, mga ganon. Mayroong mga 10,000, ngayong huli, 11,000. Okay pa din. Okay pa din kasi may makachamba. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag monetize na tayo, huwag kayong vlog ng vlog pa rin. Kasi ang tao kasi, pag mayroon ka ng subscriber na 50, may chance ka na dyan mag-million. Kahit pa 10,000 lang yung subscriber mo, may pag-asa ka talaga dyan. Kaya ganun. Shout out sa lahat ng mga vloggers dyan. Tuloy lang. Tawa. So, ayan. So, nabanggit mo na lang din naman yung mga vloggers. May time ba na nagkaroon ka ng sama ng loob sa kahit sinong Soward family? Sa akin naman, di naman, normal lang yung magkamali tayo. Pero, hindi naman dumating sa time na talagang galitan na. Normal lang yan kasi biruin mo, magkapatid nga, magkasama ng loob. Yung pa kaya. Normal lang yung mga ganun. So, meron, pero hindi as in yung... Slight lang. Kumaga madala lang sa hilot-hilot. Kasi wag nating palakihin yung kasi, pag palakihin mo, wala mang mangyayari. Magkaiyakan lang kayo, tapos magyakapan, ganun pa rin. So, pwede Tingnan mo sa kanila, nandyan naman, John Igor, tsaka si John Rayot. Masira lang kayo doon kasi ang tao, mayroon talagang pagkakamalian. Hindi na tayo perfecto yung apat nga nagkamali pa nga tao pa kaya hindi natin pwedeng normal lang yan. So, itong sinasabi mo na nagkasama kayo nito, pwede ko bang malaman kung sino? Wala naman kasi mga lang, parang slight lang ba, hindi naman talaga major. Kaya hindi ko na pwedeng sasabihin. Kasi maliit na bagay eh. Maliit lang. Para lang nagbigay ng tinapay na hindi nabigyan. Pinagdamutan ng tinapay. Ganun lang. So, ayan.
So, dako naman tayo sa pamilya. Kasi parang natanong ko dito kay Kuya Noli, sa mga ibang na-interview ko. So, may time ba na nagka-problema kayo ng asawa mo sa pagbablog? Noong umpisa, hindi ako sinuportahan. Sabi ko sa kanya, ikaw total, medyo ano ka naman, graduate ka naman ng college. Baka, yung una talaga, ayaw niya. Kasi siyempre yung trabaho natin, security pang seryoso. Sabi sa akin, hindi ko bagay doon pa. Mag-focus ka na sa trabaho mo kasi totoo naman kasi unang-una yung time na yun. Magkano lang sweldo ng mga security. Hindi naman magkano lang. Malaki yun kasi unang-una dyan ako nabubuhay talaga sa security. Marami nabubuhay sa security industry. Nung time na yun, hindi pa tumaas yung sweldo ng police, mas malaki pa yung sahod ng security kasi ang sa security mayroong 12 hours Pag 8 oras, lugi ka, pero hindi ako nagpa-duty dun sa 8 oras. 12 oras talaga, kaya may 4 na oras na overtime. Kaya, doon naman lumamang yung mga polis, yung, si PRRD na. Shout out sa'yo, sir. Dahil sa tumaas ng mga, sahod ng mga kusandalo at sa mga polis. Parang pare-parehas kayo ng yung may mga asawa. Si Carrot Pan, si Kuya Noli, ganun din. Ganun yun. Pero kung sumahod na, ang bait. Kahit sino naman siguro, gano'n. Biruin mo dati. Yung mga kapitbahay, walang pag-asa yan. Kama mag-anak mo, sumahod ka na, putsang ka na. Matulala sila. Pinapansin ka na. Tapos halang, pag makabili ka na ng mga, maraming na, awa ng Diyos. Kung sumasumahin ko naman yung sahod ko siguro, baka sobra na 3 million sa pagbablog. Marami na rin akong hindi sa yung sa bahay, lahat yan. Kasi, yung panahon ng kalakasan ko, bumibili ako ng mga lupa, mga baka, kalabaw. Tapos nga medyo nang hina na, bininta ko naman. Diyan ko sa bahay. Sasakyan ko, doon din natapos. Bahay. Kaya malaking yung pagbablog sa akin, napaka-memorable talaga yan. So, may time ba na naging problema ang asawa mo sa pagbablog mo? Problema? Hindi naman. Sa umpisa lang. Sa umpisa ngayon nga, pinipilit na ko ng asawa ko. Sa asawa ko. Pinipilit ka na mag-vlog. Kay Ann. Yan pa. Dumiskarte ka, pag hawag-hawag ka ng malaking bahay. Tapusin mo naman. Tapusin mo naman. Alam naman niya, kaso lang, nalibang kasi ako sa pag-guide. Kasi lumalakas yung stamina doon. Kasi dati hindi mo ako paglaro. Ngayon, grabe na. Papayat-payat lang pero malakas. So, hindi ka ba nalibang sa pag-tour guide mo? Hindi dahil sa mga sa mga tourist? Isa na rin yun. Saka maka-vlog man ako. Kaso lang, hindi ko pwede kasi ang gusto kasi ng mga viewers, gusto na ng mga apam. Marami. Kasi yung views mo. Pag-apam, lalo pag medyo malambing yung mga alam na natin yung mga ganyan, mga Pinoy. So, sweet sa'yo yung mga apam. Napaka-sweet. Pag inakbayan mo, akbay din. So, hindi ba kayo nagka-problema na asawa mo? Hindi naman kasi yung asawa ko, simula nag-asawa ko, hindi ako nagloko. Kaya, napansin niya sa akin na gano'n ako ka-sincere. Hindi seloso yung asawa mo? Hindi siya nagsisilos. So, ito. Di ba may nabili ka dati na malaking bangka? Nasaan na yun? Nabinta ko na. Dahil sising ako na, ba't inuwi ko pa ng Bohol? Dapat noong time pa yun. Gustong bibilihin ni John Igor yun. Pagbili ko ng 140 yata yun. Basta mga ganyan. Magkano ang bili mo doon? 130. 130. Tapos magkano? 140 yata. 140. Nabinta ko na lang na 30 yata. Ganun kasi napabayaan ko. Kasi sa Bohol, habang pupunta ako dito, ang bangka pala, kailangan asikasuhin mo, napabayaan ko. Kaya ganun. Sayang nga. Binili mo ng 140? Nabinta ko na ng 30. Pagbenta mo ng 30? Ganun na lang. Grabe yung pisa. Ano naman ang logi mo doon? Pero yun, kung sa vlog lang, nabawi ko rin sa vlog. Pero kahit na. Ang swerte nung nakabili swerte nga nakabili. Doon mo napagbenta sa sa Bohol na. Sa Bohol na kasi napabayaan ko na. Nagabook na yung mga katig. Doon. Paano mo yun naiuwi doon? Pero ko rin yun. Naiba-vlog ko rin. Halos din 100,000 ang kinita ko doon. Simula ng halos isang linggo.
Ano yung 2 linggo, biyahe. Simula Bukana Simula, mas malayo pa. Hindi, mas malayo yung Bukana. Masbate. Masbate hanggang Bohol. 1 week. 1 week kang naglakbay. Oo, sobra pa Sino nga. kasama mo nun? Shout out kay, kay Kuya, Kuya Wayo. At saka yung tiyuhin ko, Joy. Ayun. Grabe yun. Malupit yung experience ko doon. Yung biruin mo naman, yung kasama ko doon, mga kapakpak. Siguro yung nanalangin siya, hindi lang 100. Panalangin siya. Rosaryo siya doon. 1 linggo kayo sa dagat. Wala tabi-tabi. Tabi. Hindi pwede, hindi katatabi nun. Paggabi, tumabi na kami. Naligurado. Kasi mahirap maglakbay pag So, pwede ko bang matanong kung ano yung mga naipuntar mo na galing sa pagbablog, sa mga sinahod mo? Marami. Kasi doon sa bayan, nakabili ko ng lupa. Doon sa nakabili din akong lupa. Doon sa, malapit sa top na ginagayaran ko. Tapos, sasakyan, natapos ko sa vlog. Tapos ano pa iba? Bili kalabaw. Yung paggawa ng bahay. Marami na pundar ko. Motor kong CRF. Yun. So, ayan. So, ang mga napuntahan mo na sa pagbablog mo isa, Bukana, Pangasinan, Gurias, Bohol, tama ba? Sino pinatama sa Pangasinan? Yung kamag-anak ni Justin. Doon, nakasubok din ako ng managat ng napakalayo. Halos 18 hours. So, ayan. Alin sa mga lugar na ito ang pinakamasaya na buhay mo sa pagbablog? Sa Bukana at saka sa Burias. Doon sa Burias, exciting kasi kami na lang talaga doon. Sa Bukana, masaya. Pero, inalayan kami na doon. Si Idol Zapper. Shout out kay Idol. Parang sa Burias, masaya kasi kayo lang. Kami na lang. Pero sa Bukana, masaya din naman kasi marami kayo. Marami tayo doon kasi nandun ka, lahat nandun. Maraming mga bisita pumunta. At the same time, nandun si Idol talaga. Kasi, lalo na nung kalakasan nyo dati, marami talagang bisita lagi pumunta. Grabe pumupunta doon. So, kung papapiliin ka sa dalawa, alin ang mas masaya para sa'yo? Nung nasa Bukana ka or nung nasa Burias ka? Bukana. Bukana kasi nandun yung mga tropa. Kailan ka huling nakapunta ng Burias? Yun lang yun. Yung time na yun. Pandemic time. Yun lang. Hindi ka na ulit bumalik. Hindi na ako bumalik. Hindi na ako nakabalik. Hindi mo na naisipang bumalik ulit doon? May plano ako doon. Kasi doon sa nabili kong lupa doon sa Mag-uuling. Parang hindi pa yata na transfer talaga kasi yung bilin sa akin ng mga doon, mga sponsor, especially kay Sir Cesar, na saka ko nakapangalan sa akin yung lupa na yun eh. Pero yung may-ari ng lupa noon, yung biyana ni Sunny Parson, si Tate Artemio, namatay na. Tapos, yun. Parang hindi pa yata na kasi yung pirma, pero okay naman yun kasi may may kasulatan sa sa barangay at saka sa asesor sa ng lupa. Ganun. So, ayun. Matanong ko lang pala, Kuya Francer, kung kamusta pala yung buhay nyo? Anong pinagkaiba ng buhay mo nung hindi ka pa vlogger? Nung nung security driver ka, tsaka nung nag-vlog ka na? Anong pinagkaiba ng buhay nyo? Hindi, maganda sa vlog kasi kahit paano, kahit hindi tayo artista, para artista. Kasi maraming bumabati. Magtataka ka na lang sa parang sa barko, sa mga bus. Parang sama ng tingin. Sabi ko po, tingin na kursunada ako. Yung pala sabi, ikaw si Franstar. Sabay gano'n. Matatawa ka. Kahit kahit hindi tayo sa Facebook, sikat. Pero mas dabis yung sa Facebook. Sikat ka lang sa Facebook, pero maliit yung mo doon, pera. Unlike sa YouTube. Simple-simple ka lang, pero sumasahod. Yun yung pinakadabis noon. Dahil kay Idol yan. Shout out sa Idol! Masasabi mo ba na malaki talaga yung naitulong ng pagbablog? Oo, napakalaki.
Napakalaki. Kasi hanggang ngayon, bumablog pa naman eh. Magtrabaho ka. Katulad sa akin, pinagsabay ko yung pag-tourist guide sa vlog. Kahit pa paano, sa mga ng mga 7, ganyan, 1,000. Laking bagay na sa probinsya. Kasi hindi naman masyadong bilihin doon, basta masipag ka lang magtanim-tanim. Yes, so, ayan, last na, message mo sa mga sumusuporta pa din sa'yo hanggang. Yun. So, maraming salamat po sa inyo, mga ka-Seward. Yan, at sa iba pa. Marami namang dyan, nagsusubscribe sa atin na nandyan lang sila. Naghahanap lang na ng magandang content. Kasi, tinan mo, mabigla na lang kayo, bigla kayong mag-boom, hindi mo masahan. Ganun. Yung tipong hindi nila nakikita, nakakaibang vlog, ganun ang mga followers natin. Pero sa Seward, maraming salamat talaga sa lahat. Sa lahat na nanonood. Lalong-lalo na kay Idol Japper na yan ang malaking ambag talaga sa buhay. Kasi kung wala siya, hindi maging vlogger si Franstar. Kasi alam na natin, nagpunta ako doon dati kay Idol. Tapos na-monetize na, tapos natulungan, tapos nakaproblema yung ko, YouTube channel ko kasi mali-mali yung paglagay ko doon sa pagpasok sa yung pera sa bangko. Yun. Umuwi ako doon sa Laguna, nagtambay-tambay ako, tapos yun, naayos, bumalik. Doon naman ko Idol. Kaya si Idol talaga ang Si Kuya Jeff nag-ayos din nun. Kaya salamat. Kahit si Thinking Body. Thinking Body. So, pero sa Idol din, marami, katatlong videos ako. Yung pinakahuli, si Idol lang gumawa. Sila ni Lovely. So, ayan, last na talaga. Kung may message ka kay Kuya Jeff, ano yan? Message ako kay Idol Japper, ang pare namin sa Magicplex. Dol, maraming salamat sa iyo dahil napakalaking unbag sa buhay ang pagbablog. Dahil kung wala ka, hindi namin, maaari siguro makaya, pero matagal. Kung hindi kami mag-i-effort talaga ng todo. Hindi katulad kung nandiyan ka, share mo lang. Nandiyan ka lang kasama sa video. Yun. Automatic yun. Kaya hindi ka namin makakalimutan hanggang pagtanda natin. Talagang, kumbaga sa may bloodline na. Mayroon ng dugo na sumalin sa amin, kumbaga ba. Kasi hindi namin makakaya talaga. Malaking bagay. Kaya thank you talaga doon. Sana habaan ka pa ng buhay. At sumakses ka pa. Dahil madadala mo kami. Kung hindi man kami madadala, marami kang matulungan. Yun ang pinaka-importante dun. Yung tulong. Dahil kung wala ka, hindi ako makapagawa ng maraming bahay. Sobra 10 na rin kahit pa paano. Malaking bagay na rin. Saka yung mga bahay na iba doon. Lalaki na yung mga may 300, may 400 plus na Ano yan? Nagpagawa ka ng bahay? No, through sponsor. May Pabahay, project ka din. Katulad kay Kuya Noel. Tulad kay Kanuli. Yung time na yun, hindi ako sa bahay. Halos magganong-ganon kami nuli. Ngayon, hindi na kasi ako nakapokus. Kasi ang pera ko nauubos dun sa yun ang tandaan natin, no? Kung may pera talaga, importante talaga tayo magtabi. Mayroon kang pang-vlog. Kasi pagdating sa tulong-tulong, is natutulong ka, mawala. Ayun na nangyayari sa akin, pero hindi lang ako nagsisisi kasi malapit na matapos yung bahay. Yan, papokus tayo dyan. Kasi mas labis yung magbablog ka na mayroong matulungan ka. O depende rin yan sa sa gusto mong content. Yung gusto ko kasing content talaga yung tumutulong. Kasi habang buhay yun, hindi ka makakalimutan ng tao. Tama. Higit sa lahat yung Panginoon. So, ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka. Oo, lalo na yung mapabahayan mo kasi pag bumisita ka talagang yan, laging magpapasalamat. Parang kay Idol. Kulang yung pasalamat. Totoo talaga. Kaya the best. Tsaka dagdagan ko lang yung sinabi mo. Parang naisip ko nga, yung sabi mo is hindi naman nawawala yung mga viewers. Oo, Nandiyan nandyan. lang sila. Nag-aabang lang sila ng mga bago. Oo, ng mga bago. Ayan, nasanay ka, siguro yung iba nananawa na kasi paulit-ulit. Oo, yung paulit-ulit. vlog. So, ayan, hindi naman nga nawawala. Nauumay na lang sila. Naghahanap na lang sila ng mga bago ganun. or magagandang content. So, ayan, sana din mag-effort yung iba, gumawa ng bago or magagandang content. Oo, ganun. Alright, so, ayan. Hindi natin napaiyak si Kuya Franstar. Kasi parang chill-chill lang, parang kami nagkukwentuhan. Hindi yung, wala siyang kwento na makapagdamdamin ba? Hindi, din yun, sa pagtatanong din ni Kapakpak. Oo, kasi... So, hindi ako, dapat pala nag-isip ako ng mga nakakaya. Oo, yung iba. Bakit na lang kita para umiyak ka?
Malapit na ako umiyak, kaso lang naalala ko si Kuya Noli na umiyak na. Parang sabihin na gumaya. Baka pagtawanan din daw siya, kaya hindi siya umiiyak. So ano bang makakapagpaiyak sa'yo kay Franz? Marami namang way papag-iyak. Depende naman din. At depende na rin kasi ni-reverse ko yung sarili ko. Malapit na ako umiyak. Ang problema. Oo, pinagilan yan. Saan ka banda malapit umiyak? Ako lang na sa ko, lalo na kay Alin din sa kay yung tinatanong mo yung anong masabi mo kay Don. Don, habang nagsasalita ko na deep inside ko parang na. Pinipigilan niya. Hindi magsalita. Yung mga bagay na hindi mo aalis naman ako kay Franz para hindi ko marinig. Meron ka bang gusto sabihin na hindi mo kayang masabi sa kanya ng harapan? Lalabas lang ako. Hindi, talaga, malapit talaga sa Don. Hindi tinigilan. Basta marunong ka lang mo pakisama. Importante kasi yung pakikisama. Paano yun, yung pakisama ka kung hindi ka marunong magkisama? Parang trabaho lang yan. Mahalin mo ang trabaho mo. Parang sa kumpanya ba? Kailangan marunong ka pakisama doon. Lalo yung kaya doon. Marunong ka kung ano yung mga bawal. Sundin mo yun kasi siyempre boss namin yun. Saka di naman siya mahirap pagkasama kasi napakabait na tao. Huwag mo lang labangin. Wag lang dadating yung time na may sapak siya. Huwag ka magpahara-hara sa daan, may sapak ako. Parang ganun ba? Joke lang. Hindi, normal. Hindi naman si Adel, naman, mahaba nga yung pasensya. Bili mo nga ako doon. Marami kaming doon. Pasaway. Kahit ako, pasaway din ako doon. Kasi minsan, nagbablog ako doon sa kanyang bahay. Doon dati sa Kubo. Tapos, parang gusto ko na. Tapos, parang sabihin niya, hindi lang siya makasabi sa akin na, wag mo i-vlog. Kasi napakabait talaga niya. Ganun na si Idol. Hindi siya nanginginsulto. Kung ugali lang pag-uusapan, ako, antindi na. Hindi siya prangka. Dami nang uuwi yan, hindi tatagal. Nang mumura lang. Normal lang yun kasi Paris Duterte. Expression lang. Tsaka lahat naman ng tao talagang may bad side. Hindi naman, santo. Si Lord nga lang ang perfect eh. Si Kristo. Yan, si Lord. Yan. Kaya gayon. So, yung mga time na talaga na pipitik ka. Kailangan pag magsabihan ka rin, tanggapin mo. Hindi naman pwede yung ikaw ang tama at ikaw pang malaki, yun ang hirap sa iba. Parang trabaho lang yan, marami na akong kasama sa trabaho sa security na pagsabihan, siya pa ang galit. Hindi pwede yun. Kahit pa gaano katalino mo. Kasi hindi ka naman pwede talino ka kasi maraming matalino. Pumasok sa kumpanya, mayroon kang kalaman pero hindi ka naman pwedeng matuklasan. Kasi hindi ka naman mayari. Stepping stone yan. Ganoon. Ba? Salamat, di ko na kayak nakapak. Hindi na nakapayak si Kuya sa susuntukin ka lang natin. Hindi yan guys, hanggang dito na lang marami naman na-share si Kuya Franz. Hindi naman kailangan laging may paiyak-iyak. Kailangan masaya tayo. Yes, at saka mahalaga may matututunan tayo. Sana meron kayo natutunan sa akin. Alam ko maraming maraming kayong natutunan. Kasi kaso lang, siyempre marami na kami na-interview ng kapakpak. Kaya gano'n. Panoorin niyo susunod guys, si Kuya Jokes. Si Kuya Jokes na naman. Hindi ko to tatantanan. Payakin mo. Hindi ko to napapagod. Lagyan mo ng sili yung... Lagyan ko yung sili ko. Lagyan ko ng big. So, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat Kuya Franz sa pagpayag. Talagang nung sinabi ko Kuya Franz, nasan ka nga? Puntahan kita mag-vlog tayo. Pwede ka ba may interview? Walang reply agad na, oo ba bakit? Hindi. Walang problema kasi unang-una si kapakpak napakabait nito. Down to earth to, doon pa sa yung ladin pa sa nanere ko pag sinabi ko na ganitong gawin tapos kami na naman. Parang ito yung director namin dati. Gawin nito. Ganoon kaya tapos biruin mo habang graduate na si kapakpak doon nagpasa ko sa sa aking napakabait ng bata na to kaya kung halimbawa matapos na yung bahay ko, pag magsabi, bakasyon ako dyan, Kuya Prastar. Pabakasyonin ko to doon sa Sikamuli nga, kahit hindi pa tapos yung bahay. Sinabihan ko rin kami, nagkataon na bagyo, pumunta siya sa Cebu. Kasi doon, sabi ko, sige Kamuning, doon ka lang sa tatay ko. Kasi doon sa kay tatay, sinalang ang dalawa. Tapos kami kasing mag-asawa, doon muna ako sa biyanan ko. So, kasi, sana makapunta tayo sa welcome. Hindi pa ako nakapunta sa lugar napakaganda. Napakaganda sa Bohol. Kaya, kita mo naman, tourist spot. Guys, papuntahin niyo na ako sa Bohol.
Hindi, tapos nandito si Kuya Francis, pupunta ako sa Bohol. Bigyan na, sponsoran nyo sa kapakpak dyan, mga kapakpak. So, ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. Yan, Kuya Francis, thank you sa inyong lahat. pag-guide At aking maraming salamat interview. nagpunta rin dito sa kapakpak. Yes, so, At saka ayan. sa pa-snack na. Yes. So, ayan guys, hanggang dito na lang. Bye-bye, and God Bye-bye. bless Thank po sa you ating for lahat. watching. Ingat po God tayo bless lagi. you all. Bye-bye. Salamat.